Next to deliver his closing remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. Magandang gabi po sa ating lahat. Habang ako po ay narito sa huling pagdinig ng Quadcom tungkol sa operasyon ng POGO sa ating bansa, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at ng panghinayang. Hindi man po tayo pinalad noong nakaraang eleksyon, maraming nagsasabi na matindi ang naging demolition job. Hindi lang laban sa akin, kundi sa ilan sa mga kasamahan kung matagal nang nagsusulong ng mga isyong mahalaga para sa bayan. Sabi ng iba, ito daw ang pagsama ko sa Quadcom, ang dahilan kung bakit hindi ako nanalo. Hindi natin alam ang buong katotohanan. Of course, there were several other factors. Pero ang sigurado po ako, hindi ko pinagsisisihan na ipaglaban ko ang ating bansa. Pinaglaban ko ito dahil naniniwala akong nakakasira, hindi nakakatulong ang patuloy na presensya ng mga POGO sa ating bansa. Tinanggap natin sila noon, siguro dahil umaasa tayong may mabuting maidudulot ito, na baka kahit papaano ay mapabuti ang ating kabuhayan. Pero nangyari, inabuso tayo. Ginamit ang ating kabaitan, ginamit ang ating batas, at higit sa lahat, ipinasok dito sa ating bayan ang katiwalian, ang karahasan, at ang kasamaan. Opo, hanggang June 30 na lang po ako na congressman. Kasaysayan na lamang po ang huhusga sa akin. Ngunit gaya ng sinabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Kaya't kahit alam kong hindi madali, kahit alam kong may kapalit ang lahat ng ito, hindi ko kayang manahimik. Ako po ay isang ama, at bilang isang tatay, hindi ko hahayaan ang mga anak natin, ang kabataan, ang siyang magdusa dahil sa ating kawalan ng paninindigan. Ngunit habang sinusubukan nating hanapin ang katotohanan sa mga pagdinig na ito, paulit-ulit nating narinig ang mga salitang, "Hindi ko po maalala, Your Honor." Hindi pwede na basta ganun na lang. Hindi natin pwedeng hayaan na ang hindi nila maalala ay gawing pamamaraan upang iligaw tayo sa katotohanan. Oo, maraming ang natawa. Naging memes pa nga ang mga ito. Pero sa totoo lang, kung iisipin natin ng malalim, nakakalungkot at nakakagalit. Dahil para bang binabastos ang ating bayan, ang ating intelihensya, ang ating mga batas. Ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi simpleng kalimot. Ang pinag-uusapan po natin ay money laundering, human trafficking, obstruction of justice. Hindi biro ito. Hindi ito dapat baliwalain. Noong isang araw, natapos na rin ang pagdinig ng TRICOM tungkol naman sa mga fake news at intentional na disinformation. Mga baluktot na impormasyon na sadyang ginagamit para impluwensyahan ang ating iniisip at nararamdaman. Napakasaklap isipin na maging ang katotohanan ay nababaluktot na rin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ako po ay nananatiling may pag-asa. Dahil sa ating kasaysayan, ilang beses na nating pinatunayan sa buong mundo na totoo, buo at dalisay ang pagmamahal ng Pilipino sa kanyang bayan. Marahil hindi pa ito ang panahon. Marahil ay kulang pa. Pero araw-araw pinagdadasal ko sa Ama na lumikha ng langit at lupa na pukawin niya ang puso at isipan ng ating mga kababayan upang ipaglaban nila ang kanilang dangal, ang kanilang kinabukasan, ang kanilang kalayaan. Hindi ito pagtatapos, kundi isang paalala na kahit masakit, kahit mahirap, ang tama ay tama at kailangang ipaglaban. Maraming salamat po. Mabuhay ang bansang Pilipinas.
Thank you. Thank you very much, Congressman Fernandez. The